I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Biglang buhos ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Madaling araw kanina, malakas na ulan ang gumising sa ilang residente habang buhos din ang ulan kaninang hapon. At gaya ng madalas mangyari, agad bumaha sa ilang kalsada na nagpabagal sa daloy ng trapiko sa EDSA. Kaya, sa mga nagtatanong, meron bang bagyo? Meron bang namumuong sama ng panahon? Alamin natin sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mangtani. Mel, nawala na yung isang low pressure area na ating binabantayan o yung namumuong sama ng panahon dito sa may Southern Luzon. Pero yung isang low pressure area na namataan naman dito sa may Kabisayaan ay bahagyang lumakas at ito ay isa ng active low pressure area. At ayon nga sa Pag-asa, ito ay huling namataan sa layong 870 kilometro sa silangan ng Borongan, Eastern Samar. Mel, may posibilidad na maging isang bagyo itong low pressure area na ating binabantayan sa susunod na 1 o 2 araw. At kapag nangyari ito, tatawagin itong bagyong Dindo pang-4 para sa taong ito. Pero hindi po ito inaasahang magla-landfall o tatama sa kalupaan. At kung ito ay lalapit man, maaaring ito ay tumama dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. Samantala, dito naman sa ating rainfall forecast o yung tinatayang dami ng ulan sa susunod na 24 oras, makikita natin itong kulay pula at kulay green, Mel. Ito yung maraming ulan. At dito yan sa may bahagi noong active low pressure area. Pero mapapansin mo, meron din tayong mga kulay green dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. At yung pong mga pag-ulan na naranasan natin dito sa Metro Manila, hindi pa po ito epekto nitong shallow low o nitong active low pressure area. Ito ay dulot ng wind convergence na kung saan yung hangin dito sa may southwest, dito sa may kanluran hanggang sa galing sa katimugan, nagkikita-kita po yan, nagsasanib upang magbigay ng mga pag-ulan. Silipin naman natin ang magiging taya ng panahon dito sa Hilagang Luzon. Katulad ng nabanggit kanina, maganda ang lagay ng panahon dito sa may Tugigaraw hanggang dito sa may Lawag, mainit at mababa ang tsansa ng pag-ulan. Pero dito sa Central Luzon hanggang dito sa may Southern Luzon, magkakaroon po ng mga pag-ulan katulad yan sa Metro Manila. Pero dito sa Kabikulan, magiging mas malawakan ang pag-ulan at pwedeng magdulot ng mga flash flood. Dito naman sa Kabisayaan, kalat-kalat na dagli ang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat din ang inaasahan. Gayon din dito sa may Mindanao na mayroong scattered rain showers and thunderstorms. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Mangtani, makitanong lang muna na ilang katanungan. Una muna, sabi mo 2 araw, baka mag-landfall. Tama ba yon? Magla-landfall in 2 days? Itong si Dindo? Hindi pa, Mel. Ang mangyayari dito sa ating binabantayang low pressure area, mabubuo muna siya dito sa may karagatan. At kapag ito ay naging isa ng bagyo, maunti-unti ngayon niyang lalapit dito sa ating bansa. At dahil nga sa epekto ng ibang weather system, dito lamang yan. Maaaring tumama, yun ang babantayan natin dito sa may Northern Luzon. Pero yan ay pwede pang magbago kaya sa susunod na mga araw, talagang babantayan natin itong low pressure area na ito. Pwede pang magbago. Anong mga factors para magbago yan, Mangtani? Mel, yung nagpapalakad o nagpapagalaw dito sa active low pressure area ay meron tayong tinatawag na mas malaking weather system, yung high pressure area. At ito, kapag lumakas ito, maaaring imbis na pumunta ng Northern Luzon, maaaring dumiretso ito sa Kabikulan. Pero sa mga nakikita natin, ito ay mas mataas ang posibilidad kung sakali mang maging isang bagyo ito, tatama yan dito sa may Northern Luzon. Gaanong kalakas na klaseng bagyo yan, si Dindo na yan, Mangtani? Sa ngayon ay hindi pa natin nakikita pero dito habang ito ay nasa karagatan, Mel, napakataas ng posibilidad na ito ay maging isang bagyo at pwede pang lumakas ito at maging isang ganap na yung tinatawag nating typhoon intensity na kung saan mahigit 100 kilometro kada oras ang magiging hangin nito. Maraming salamat sa iyo, Ginoong Nathaniel Cruz, ang ating resident meteorologist.
Pinagigting ng mga otoridad sa Iriga sa lalawigan ng Camarines Sur ang kanilang kampanya kontra overloading, lalo na sa mga tricycle. Kasunod dyan ang bangga ng tren at isang tricycle doon nitong Biyernes kung saan 5 ang nasawi. Nakatutok si Jong Consulta. Sobra pong sakit. Hanggat maaari, ayoko makita yung itsura niya. Ayoko makita may dugo siya. Ayoko makita. Kasi mahal na mahal ko siya. Hirap pa rin tanggapin ng inang si Annabel Rosal ang pagkawala ng kanyang 15 taong gulang na anak na si John Richard. Isa siya sa 5 namatay matapos mabangga ng tren ang sinasakyan na tricycle. Bagong lipat galing Maynila, kukuha sana ang anak ng acceleration exam nung araw ng aksidente. Sana nga po, magawan po nila ng paraan dahil baka mas marami pa. Madagdagan pa. Humingi naman ng tawad ang makinista ng tren na si Froilan Olero sa mga kaanak ng biktima. Sinikap daw niyang gawin ang lahat pero dahil sa biglaan ng pagtawid ng tricycle, hindi na naiwasan ang aksidente. Maaari nga lang kung may manibela yan eh. Piniit ko na para hindi ko siya tamaan. Kaso talagang yan release eh. Kaya yun lang, kung ano direksyon, dun lang siya talaga. Ngad ko rin yung kapatawaran nyo na sana maintindihan nyo na hindi ko talaga kagustuhan. Ginawa ko naman lahat para hindi mangyakaso. Dumating tayo dun sa panahon na ito parang sinabing pagsubok sa akin. Suspendido na ng PNR si Olero. Samantala, idiniin naman ng isang estudyanteng nakaligtas sa aksidente ang driver ng tricycle na kanilang sinakyan. Kabilang ang tricycle driver sa 5 nasawi. 13 ang sakay noon ng tricycle nang maganap ang aksidente. Kailaw po siya. Yung ano? Train. May kuna yung tricycle? Opo. Tumigil muna siya din sa gilid. Akala namin di naaandar. Bigla niyang irinangkada pataas. Pag ano, doon, na ano yung side wheel niya doon sa release. Kaya doon siya na ano nung train nagip. Naipit yung gulong niya sa Oo. release. Na ano po sa release na parang baga di na sa release. Saka namatay pa po yung makina. Hindi bababa sa 1,000 tricycle drivers at tricycle operators ang dumalo sa meeting na pinatawag ng lokal na pamahalaan. Ang pakay ng pulong na ito, plansyahin ng usapin tungkol sa overloading na nangyayari sa lungsod. Pero hinaing ng ilang driver, sa layo raw ng kanilang biyahe, lugi raw sila kung hindi mag-overload. Meron po kaming 2 kilometers minimum. Yun po yung pumapatak na minimum. Tapos exceeding kilometer, 50 centavos. Inihingi po namin kay Mayor na gawing piso yun. Kung approvean po yun, siguro, may iwasan na po overload. Mas pinaikli naman ng Iriga Police ang pagbabantay sa mga crossing ng tren at pangunahing kalsada. May mga tricycle na nasita, lalo't meron pa rin pasaway ng mga driver na nag-o-overload. Gagawa kami ng isang ordinance bago kami magbibigay ng permit. Kailangan may certification from an accredited doctor na yung hearing saka yung sense of eyesight nila pwede pa silang maging considered na mag-drive. We will going to turn over all those reported violators sa LTFRB para pag-renew ng prangkisa nila, mahirapan sila. Ang grupo ng manunugtog naman na ito na binubuo ng mga street children at volunteer ng harana sa mga residente sa lungsod para makalikom ng ibibigay na tulong sa mga namatayan nilang kababayan. Kahit mahirap man kami, makakatulong ako sa pagtugtog dahil sa nagasaan ng train. So, ang proceeds po nitong aming pag-iikot, pagsiserenade ay ang pagbigay doon sa mga nasawian at yung mga na-hospital. Mula rito sa Iriga, Camarines Sur, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Hawak na raw ngayon ng isang sub-commander ng Abu Sayyaf ang Jordanian journalist na si Bakir Abdullah Atyani at ang 2 kasama niyang Pinoy. Ayaw namang magpadalos-dalos sa mga otoridad sa search and rescue operation para hindi raw mapahamak ang grupo. Nakatutok si Jun Veneracion. Siya si Yasser Igasan, ang Abu Sayyaf sub-commander na may hawak daw ngayon sa Jordanian reporter na si Bakir Abdullah Atyani at 2 Pinoy crew sa kabundukan ng Sulu. Nakuha ito ng GMA News mula sa isang mapagkakatiwalaang source. Si Igasan ang isa sa mga pakay ni Atyani na ma-interview. Isa siyang spiritual leader ng Abu Sayyaf. Siya ay nasa ilalim ng pamumuno ni Radulan Sahiron, ang leader ng Abu Sayyaf na kilala rin sa tawag na Commander Putol dahil putol ang kanyang kanang braso. Si Commander Putol ay 57 taong gulang. Si Radulan Sahiron, siya ang pinaka
pinaka-leader ng Patikul Group. Siya ang sinusunod dyan sapagkat siya ang pinaka-veterano, pinakamatandang leader ng Roque Menelep Abu Sayyaf Group dyan sa area. Kumpirmado mang bihag na ng Abu Sayyaf ang Jordanian reporter at dalawa niyang Pinoy na camera crew, hindi pa rin daw magpapadalos-dalos ang mga otoridad sa Sulu na maglunsad ng search and rescue operation. Ayaw daw kasi nilang mapahamak at malagay sa panganib ang buhay ng mga bihag. Maayos naman daw ang lagay ng tatlo, pero base sa impormasyon ng Sulu PNP, inihiwalay na si Atiani sa dalawa niyang Pinoy na kasama. Hindi siya nakatali man o nakakulong. Yun ang natatanggap natin mga report. Maingat pa rin ang mga opisyal ng gobyerno. Hindi raw kinabiktim ang tatlo, pero mga bihag o hostages ang turing nila sa mga ito. Walang persahang pagkuha sa kanila. Sila mismo ang volunteer o sila mismo ang on their own will, sila ang nagpunta ron. Si Pangulong Aquino hindi rin naitago ang kanyang pagkadismaya. We are monitoring the situation. I'm getting daily briefings. We will ascertain the latest briefing. Medyo confused yung information na umaabot sa atin dito. Pero ulitin ko lang, no? It shouldn't have happened if the guy had not misled the appropriate authorities. Yun ang issue. And he has caused us damage to the state, but he will undergo a process to explain all of these things. Sabi naman ng konsulado ng Jordan sa Pilipinas na sa ngayon ay tuloy ang pag-uusap ng pamahalaan at ang Jordanian Foreign Ministry para sa kaligtasan ni Atiani. Mr. Bakir Atiani is Jordanian based on the information that we were able to retrieve from the information on his passport. So that has been confirmed by our Foreign Ministry back in Amman. But we also know with certainty that the Philippine government and the Jordanian government are communicating closely. Si Sulu Governor Socorta naman na noong isang linggo paggalit kay Atiani dahil nabahira na naman ang imahe ng probinsya, ayaw pa rin ituring na bihag ang grupo ng Jordanian. Para sa akin, hindi pa. Wala naman hindi ko naman alam kung ano sila, kung hino-stage ba sila dahil sumama sila, kusa sila sumama ron sa sinakyan nila na sasakyan na maliit na jeep. Para sa akin, namimisita pa rin siya ron. Dahil, you know, when you are free to move around, hindi ka naman siguro nakatali. Sa pagkakaalam ng gobyerno ng Pilipinas, wala pang ransom demand ang mga bumihag sa grupo ni Atiani. Mula rito sa Zamboanga City, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.